po si Attorney A. Erwin Bautista. Ang topic po natin ngayon ay you might be committing a crime and you don't know it. So, napakahirap na kalagayan yan para sa mga green card holder. Kasi, alam natin, kung tayo lamang, hindi tayo gagawa ng crime, ano? Pero there are instances wherein a green card holder, without knowing it, is committing a crime. One good example, ito na, which might result in deportation, ano po? Isang tao nagtatrabaho sa isang department store, nagbigay ng mga discount sa kanyang mga kaibigan, mga kamag-anak, kasi akala niya pwede niyang gawin yun, yun pala sa mga employees lang yun. So anong ginawa ng department store na yun, ano? Kinasuhan siya ng theft. So you might not know it, you are already committing a crime. Akala mo lamang nagmamagandang loob ka sa mga kamag-anak at kaibigan, in-encourage mo pa sila, doon mamalengke sa department store na pinagtatrabahuhan mo, hindi mo naman isinisikreto na nagbibigay ka ng discount, yun pala, sa tingin ng employer mo, theft pala yun, pagnanakaw. So, baka ka ma-convicted ng theft, ano po? Any amount over $400 is felony, grand theft, which is punishable by 1 year imprisonment. Ano po? So, kapag yan ang conviction nyo na 1 year imprisonment, ano na po yan? Deportable offense na yan, hindi pa, wala pa akong alam na waiver. Kasi aggravated felony, pagka ang conviction ay 1 year or longer. Ngayon, may isa pa, ano po? You might be committing a crime for which you do not know. Meron akong kaibigan, ito, true story ito, ano po? Yung unang sinabi ko, true story rin yon. High school yung anak nila. Tinawagan nung ka-eskwela, sabi sa kanya, "Uy, samahan mo naman ako dito sa girlfriend ko, nag-break kami, kukunin ko lang yung gitara ko." So, dinaanan siya, alas 11 nag-break yung mga silang dalawa. Tapos dinaanan siya siguro mga alas 12, di alam nung nanay at tatay niya. So ngayon, nakasakay lang siya sa sasakyan, pumunta doon sa bahay ng girlfriend niya, ng kaibigan niya, pumasok sa bahay at kinuha yung gitara niya. Alam niyo ba ang kaso ay robbery at burglary. So ang kulong ay 5 years. So walang problema doon sa kumuha na yun, ano? US citizen Ang problema, yung isinama niyang kaibigan ay green card holder lamang. Nagulat pa yung mga magulang, alas 2 na madaling araw, tumatawag yung pulis sa kanila. Sabi niya, "Oy, andi dito yung anak ninyo sa presinto." Sabi nila, "Bakit?" "Andi dito sa kabilang kwarto lang yung anak namin, natutulog." "Hindi, andi dito, nakakulong dahil sa burglary at robbery." So, ang nangyari, since less than 5 years pa lamang, hindi siya makapag-apply ng citizenship. Ano po? Kaya, ang nangyari, ayun, deported after na mag-serve ng sentence. So, yung una na example ko, na sales lady sa isang department store, we were able to plead to an offense which is not deportable. But the point is, you might be committing a crime and you don't know it. Kasi sa sarili mo, wala kang plano na gumawa ng crime. Pero hindi mo alam ng yung action mo pala ay gumagawa ka na ng crime. So, ang advice ko po, apply for citizenship or naturalization as soon as you can. Huwag po natin patagalin yan. Mayroong mga nagko-consult sa akin, 10 years na green card holder. Hindi pa rin nag-a-apply ng citizenship. Ano ang dahilan? Busy daw masyado sa trabaho. Ang problema dyan, when I visit my clients at the deportation detention,
maraming nagsisisi doon na sana nakapag-apply na lang ako ng citizenship bago sila nasangkot sa crime. So yan po ang ating topic for today. Apply for citizenship or naturalization as soon as you can, because you might be committing a crime and you don't know it, and it will result in your deportation. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Tayo rin po ay mapapakinggan sa radiofilam.com, radio filam.com, at sa Flash TV. Maraming salamat po. Kung pwede pong pakisubscribe, like, and share. Salamat po ulit.